Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised Keto 12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 3, Week 3, Parabola mula sa banal na aklat, sanhi at bunga, maikling talata, pagbasa ng may tatas at tambalang pangungusap. Para sa unang araw, parabola mula sa banal na aklat, sanhi at bunga, maikling talata, pagbasa ng may tatas. Magtanim ay di biro. Narito ang YouTube link. Atin itong awitin. Para sa layunin ng aralin, ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga sumusunod. Parabola mula sa banal na aklat, sanhi at bunga, maikling talata, pagbasa ng may tatas. Narito ang kahulugan ng mga hindi pamilyar na salita sa kwento, gamit ang konteksto. Binhi. Ang unang salita ay binhi. Itinanim ni Aling Nena ang mga binhi ng palay. Ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng binhi? Ang kahulugan ng binhi ay buto. Lumago. Ang sunod na salita ay lumago. Lumago ang mga itinanim ni Aling Nena matapos ang ilang buwan. Ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng lumago? Ang kahulugan ng lumago ay lumaki. Ani. Ang huling salita ay ani. Masagana ang ani ni Aling Nena dahil mataba ang lupa kung saan niya itinanim ang mga binhi. Ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng ani? Ang kahulugan ng ani ay bunga ng tanim. Nasubukan na ba ninyo o nakakita na ba kayo ng nagtatanim? Saan kayo nagtanim? Saan kaya magtatanim ang tauhan sa ating kwento? Atin na itong basahin. Parabola ng magsasaka. Isang magsasaka na lumabas upang magtanim ng ilang mga buto. Ikinalat ng magsasaka ang binhi sa paligid ng kanyang bukid. Ang mga buto ay nahulog sa 4 na uri ng lupa. Ang mga unang buto ay nahulog sa isang landas kung saan nilalakad ng mga tao. Tuwang-tuwa ang mga ibon nang makita ito. Lumipad sila pababa ng mabilis hanggat maaari at kinain ang lahat ng mga buto. Ang magsasaka ay nagpatuloy sa pagkalat ng mga buto sa paligid ng kanyang bukid. Nagsimula itong lumaki ng mabilis, ngunit masyadong mainit ang araw. Namatay ang halaman dahil wala itong mga ugat para makahanap ng tubig. Ang ibang mga buto ay nahulog sa gitna ng mga damo at mga tinik. Ang mga damo ay tumubo ng mas mabilis kaysa sa halaman at nakaharang sa lahat ng araw. Ang mga halaman ay hindi maaaring lumago ng walang araw. Sa wakas, ang ilang mga buto ay nahulog sa mabuting lupa. Lumaki ang mga itong malusog at nagbunga ng malaking ani. Sino ang tauhan sa kwento? Ang magsasaka ang tauhan sa kwento. Saan naganap ang kwento? Naganap ang kwento sa bukid. Saan ikinalat ng magsasaka ang mga binhi? Ikinalat niya ang mga binhi sa kanyang bukid. At ang mga buto ay nahulog sa 4 na uri ng lupa. Saan napunta ang unang mga buto at anong nangyari sa mga ito? Nahulog ang mga buto sa landas kung saan dinadaanan ng tao at kinain ang mga ito ng mga ibon. Saan napunta ang pangalawang mga buto at anong nangyari sa mga ito? Dumapo ang mga buto sa mabatong lupa at namatay ang mga ito dahil walang ugat para makahanap ng tubig.
Saan napunta ang pangatlong mga buto at anong nangyari sa mga ito? Nahulog ang mga buto sa gitna ng mga damo at mga tinik at hindi lumago ang mga ito dahil nahaharangan ng mga damo ang araw. Saan napunta ang natitirang mga buto at anong nangyari sa mga ito? Ang mga buto ay nahulog sa mabuting lupa at lumaki ang mga ito at nagbunga ng malaking ani. Sa inyong palagay, saan ilalagay ng magsasaka ang mga buto sa susunod na siya'y magtatanim? Mahirap pa o madali ang gawain ng magsasaka? Sanhi at bunga, pangkat ang gawain. Hahatiin ang inyong klase sa maliliit na pangkat. Bibigyan ng bawat pangkat ng chart ng sanhi at bunga at mga papel kung saan nakasulat ang iba't ibang pangyayari sa kwento. Ididikit sa chart ng magkatapat ang magkaugnay na sanhi at bunga sa kwento. Para sa sanhi, nahulog ang mga buto sa landas na dinadaanan ng tao. Nahulog ang mga buto sa mabatong lupa. Nahulog ang mga buto sa gitna ng mga damo at mga tinik. Nahulog ang mga buto sa mabuting lupa. Bunga, kinain ng mga ibon ang mga buto. Namatay ang mga halaman dahil walang ugat ang mga ito para makahanap ng tubig. Naharangan ng mga damo ang araw. Lumaki ang mga buto na malusog at nagbunga ng malaking ani. Sanhi at bunga, isusulat ang sanhi o bunga ng bawat pangyayari sa kwento. Nahulog ang mga buto sa landas na dinadaanan ng tao. Namatay ang mga halaman dahil walang ugat ang mga ito para makahanap ng tubig. Nahulog ang mga buto sa gitna ng mga damo at mga tinik. Lumaki ang mga buto na malusog at nagbunga ng malaking ani. Para sa inyong takdang aralin, reaksyon sa suliranin. Sumulat ng talatang may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa suliranin sa kwento. Ano ang suliranin sa kwento? Ano ang sanhi ng suliraning ito? Ano ang solusyon dito? Para sa ikalawang araw, parabola mula sa banal na aklat, high frequency words, maikling talata, tambalang pangungusap. Balik-aral ng mga natutuhang salita. Binhi, lumago, ani. Ano ang kahulugan ng bawat isa? Gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga sumusunod. Parabola mula sa banal na aklat, high frequency words, maikling talata, tambalang pangungusap. Pag-uulat ng sanhi at bunga. Balikan ang chart ng sanhi at bunga na ginawa noong day 1. Tawagin ang bawat pangkat upang iulat ang kanilang ginawa. Paired reading. Basahin ang high-frequency words na matatagpuan sa kwento. Magsasaka. Magtanim. Buto. Araw. Tubig. Ugat. Halaman. Lupa. Ani. Binhi. Bibigyan kayo ng kopya ng parabola ng magsasaka. Basahin ang kwento kasabay ang kapares. Tambalang pangungusap at pangatnig. Ang mga tambalang pangungusap ay nagpapahayag ng 2 ideya. Ang mga pangatnig ay mga salitang ginagamit upang pag-ugnayin o dugtungin ang mga ideya sa isang tambalang pangungusap. Ang mga pangatnig na sapagkat, kasi at dahil ay nagpapakilala ng sanhi o dahilan. Ngayong araw, may bagong pangatnig tayong pag-uusapan.
Ito ay ang pangatnig na kaya. Ang pangatnig na ito ay nagpapakilala ng bunga o resulta. Tingnan ang halimbawa. Sanhi, ikinalat ng magsasaka ang mga binhi sa kanyang bukid. Bunga, ang mga ito ay nahulog sa 4 na uri ng lupa. Ang unang pangungusap ay ikinalat ng magsasaka ang mga binhi sa kanyang bukid. Ang pangalawang pangungusap ay ang mga ito ay nahulog sa 4 na uri ng lupa. Ang pangyayari sa pangalawa, pangungusap ang bunga o resulta ng pangyayari sa unang pangungusap. Para pag-ugnayin ang dalawang pangungusap, ginamit ang pangatnig na kaya. Nilalagyan ng quit ang unang pangungusap bago ang salitang kaya. Ibang halimbawa, mauhuli na sa klase si Jem, kaya nagmamadali siyang kumilos. Palaging kumakain ng gulay si Dave, kaya palagi siyang malusog. Mag-isip ng tambalang pangungusap na may pangatnig na kaya. Talata tungkol sa karanasan sa pagtatanim. Magsulat ng talatang may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa inyong karanasan sa pagtatanim. Kapag wala kayong karanasan sa pagtatanim, ay maaaring magsulat tungkol sa inyong nakita, napanood o nabasa tungkol dito. Kailangang tambalang pangungusap ang isa sa mga pangungusap sa inyong isusulat na talata. Pagbabaybay, basahin ang ilan sa mga salitang nasa kwento at inyo itong ibaybay. Ang mga salita ay: ang unang salita ay halaman. Pangalawa, magsasaka. Pangatlo, magtanim. Narito ang mga tamang kasagutan. Muling pagsasalaysay ng kwento. Isalaysay ang parabola ng magsasaka sa inyong pamilya. Gamitin ang 5-finger rule sa pagsasalaysay ng kwento. Banggitin kung ito ay tauhan, tagpuan, umpisa, gitna at katapusan ng kwento. Para sa ikatlong araw, parabola mula sa banal na aklat, na iuugnay ang sariling karanasan sa kwento. Maikling talata, pagbasa ng may tatas. Awitin ang kantang Ang Mga Halaman. Narito ang YouTube link. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga sumusunod. Parabola mula sa banal na aklat, pag-ugnay ng sariling karanasan sa kwento. Maikling talata, pagbasa ng may tatas. Kailangan ng mga halaman. Base sa pinanood na video, may mga kailangan ang halaman upang lumago. Ang mga magandang lupa, hangin, sapat na sikat na araw at tubig ay mahalaga sa paglago ng halaman. Basahin muli ang mga high-frequency words na matatagpuan sa kwento. Magsasaka, magtanim, buto, araw, tubig, ugat, halaman, lupa, ani, binhi. Bibigyan kayo ng kopya ng kwentong parabola ng magsasaka. Pagkatapos hahatiin ng inyong klase sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay magbabasa ng isang talata mula sa kwento. Gabay sa pagbabasa, bumasa ng may wastong damdamin. Bumasa ng may tamang bilis. Tumigil ng bahagya kapag nakakita ng mga bantas. Tingnang mabuti ang mga titik sa salita at isipin ang tunog nito. Narito ang larawan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Nasa 2.4 milyon ang magsasaka sa bansa.
at sila ang pangunahing dahilan kung bakit tayo ay may nakakain sa pang-araw-araw. May mga pagsubok na dinaranas ng mga magsasaka gaya ng kawalan ng sariling lupa at mga sakunang nakasisira sa kanilang pananim gaya ng bagyo at tagtuyot. Hahatiin ang inyong klase sa maliliit na pangkat at magsulat ng liham pasasalamat para sa magsasaka. Magsulat ng 3 hanggang 5 pangungusap sa katawan ng liham at gumamit ng isa o higit pang salita mula sa listahan ng high-frequency words na pinag-aralan ngayong linggo. Pagbabahagi ng liham. Ibahagi sa klase ang inyong ginawang liham pasasalamat para sa magsasaka. Pagtulong sa magsasaka. Kung tutulong kayo sa pagtatanim sa magsasaka, sa anong klaseng lupa nyo ito itatanim? Ano-ano pa ang inyong mga gagawin upang lumago ito? Iguhit ang inyong sagot at sumulat ng talatang may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol dito. Rebisyon ng talata. Balikan natin ang mga talatang isinulat noong Day 1 at Day 2. Basahing muli ang inyong isinulat at dagdagan o baguhin ang ilang bahagi ng isinulat kung kinakailangan upang mas mapaganda ang kanilang o inyong komposisyon. Mga gabay na tanong para sa pagre-rebisa ng inyong talata. Gumamit ba ako ng 3 hanggang 5 pangungusap? Madali bang naunawaan ang talata? Tama ba ang mga salitang ginamit ko? Nagsisimula ba sa malaking titik ang bawat pangungusap? Nagtatapos ba sa wastong bantas ang bawat pangungusap? May tambalang pangungusap ba sa aking talata? Para sa ika-4 na araw, parabola mula sa banal na aklat, high-frequency words, maikling talata, tambalang pangungusap. Awiting muli ang kantang Magtanim ay di biro. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga sumusunod. Parabola mula sa banal na aklat, high-frequency words, maikling talata, tambalang pangungusap. Balikan natin ang talatang isinulat noong Day 3 para sa gawaing pagtulong sa magsasaka. Basahing muli ang inyong isinulat para malaman kung may kailangan kayong idagdag at baguhin. Pagkatapos ay ibahagi sa katabi ang inyong isinulat. Independent reading. Basahin muli ang mga high-frequency words na matatagpuan sa kwento. Magsasaka. Magtanim. Buto. Araw. Tubig. Ugat. Halaman. Lupa. Ani. Binhi. Basahin ang kwentong parabola ng magsasaka ng mag-isa. Gawin ang mga sumusunod kapag nahirapang basahin ang isang salita. Ituro ang salita mula kaliwa papuntang kanan at isipin ang tunog ng bawat titik. Hatiin ang salita sa maliliit na bahagi at basahin muli ang salita. Mga elemento sa kwento. Hahatiin ng klase sa maliliit na pangkat. Bibigyan ng dice at chart ang bawat pangkat. Bawat miyembro ng pangkat ay kailangang ihagis ang dice. Kailangang sagutin ang tanong sa chart base sa bilang na lumabas sa dice na inihagis. Una, sino-sino ang tauhan? 2, saan ang tagpuan? 3, ano ang suliranin sa kwento? 4, ano ang solusyon sa kwento? 5, anong nangyari sa umpisa, gitna, at katapusan? 6, ano ang paborito mong pangyayari? Naaalala ba ninyo ang ating aralin noong quarter 2 tungkol sa salitang ugat? Ang salitang ugat ay ang pinakasimpleng anyo ng isang salita na hindi pa nababago o napapalitan ng mga panlapi.
Halimbawa, saka, tanim, lago. Mula sa salitang ugat, maaari tayong bumuo ng iba't ibang anyo ng salita sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga panlapi. Halimbawa, magsasaka, taniman, lumago. Isa-isahin natin ang mga salitang binasa. Ang salitang magsasaka ay mula sa salitang ugat na saka, na nilagyan ng panlapi na magsa sa unahan. Magsa plus saka, magsasaka. Ang salitang taniman ay mula sa salitang ugat na tanim, na nilagyan ng panlapi na an sa huli. Ang salitang lumago ay mula sa salitang ugat na lago, na nilagyan ng panlapi na sa gitna. Tingnan ang ilan pang salita mula sa kwento. Ano ang salitang ugat ng bawat isa? Lumipad, mainit, nagbunga. Ang salitang ugat ay ang pinakasimpleng anyo ng isang salita na hindi pa nababago o napapalitan ng mga panlapi. Mula sa salitang ugat, maaari tayong bumuo ng iba't ibang anyo ng salita sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga panlapi sa unahan, gitna o hulihan ng salita. Tukuyin ang salitang ugat. Isulat sapat lang ang salitang ugat ng bawat salitang may lapi. Nagdilig, kinain, alagaan, kumanta, kasama. Magsanay magbasa. Basahin ng kwentong parabola ng magsasaka sa tahanan.